Dahil linggo ay pupunta nga kami sa Tiangge. Maaga nga kami ginising ni nanay at magtiangge nga daw kami. Sobrang tagal na nga din namin din nakapagtiangge at ngayon na nga lang na ulit. Yung pamangkin ko na madalas namin kasama magtiangge ay namimiss na nga daw niyang mamili. And after ilang minutes lang ay nandito na nga din kami sa Tiangge. At naghahanap na nga lang kami kung saan kami pwede mag-parking. And after nga namin mag-parking ay nandito na nga kami agad sa bilihan ng ulam. Bumili nga lang yung asawa ko ng baboy at gagawin nga namin tumisin. At habang bumibili ang asawa ko ng baboy ay pumunta nga ako dito sa bilihan ng short para naman maibili ko ulit si Sayon. Habang bumibili nga ako ng short ay ito nga yung mga bata at dito nga sila dumiretso. Yung akala mo talagang malalaki na sila at talaga namang mihiwalay na sa amin. Nauna na nga pumunta dito si Pia kaya naman sumunod dito si Sayon. Halos magkakadikit lang naman dito yung bilihan ng short tsaka bilihan ng candy kaya naman okay lang at natatanong ko naman nga din sila. At pagkatapos nga nilang bumili ng candy ay hinahanap nga ni Sayon ng papa niya. Yung akala mo malaking tao na ako maganap sa papa niya. Dahil hindi naman niya ito kalakihan ng Tiangge kaya naman kayang-kaya nga ni Sayon hanapin. At naabutan nga namin yung papa ni Sayon na bumibili nga ng hipon. At gusto nga daw ni nanay yung luto ng halabos. At talaga namang pag halabos ay talaga namang napakarami kong nakakain na hipon. Kaya sabi ng asawa ko ay masarap nga daw to kung merong ginulay na bulaklak ng kalabasa. At meron na nga kami nakita bulaklak ng kalabasa kaya pinatabi nga muna namin para babalikan na lang namin. Naghahanap pa kasi kami ng usbong ng sampalok at masarap nga ito sa tumisin. At hindi naman nga din nagtagal ay nakakita na nga din kami na nagtitinda ng usbong ng sampalok. Sa dami nga na mamibili dito ay talaga namang pera na nga lang ang kulang. At ito yung pamangkin ko, hindi na nga nakatiis at bibili nga daw siya ng 2 pirasong mangga. Papaalam pa nga siya sa akin kung bibili nga daw siya ng mangga. Gusto nga daw niyang iulam. Sabi ko naman ay sige, bumili ka kung meron kang dalang pera. At meron niya siyang dalang pera at bibilhan nga din daw niya ang mama niya. Nakakatuwa lang itong pamangkin ko na to dahil sobrang mature na nga niya mag-isip. At nang magtsatsyangge nga kami ay umihiwalay nga siya sa amin para bilhin yung mga gusto niyang bilhin. At dahil tapos na nga kami mamili ay binalikan na nga namin yung bulaklak ng kalabasa. Masarap nga itong bulaklak ng kalabasa pagka binubulang lang. At pauwi na nga kami na makita to ng pamangkin ko ang chichaw. Bibilan daw niya yung mga ate niya. At heto naman yung nabili kong short. Sa halagang 20 pesos lang ang isa. Meron na nga short si Sayon. Halos puro ganito na nga yung short ni Sayon. Kaya naman nakakatawa lang at nakaipon niya ako. At hindi nga din nagtagal nakaluto na nga din yung asawa ko. At ito nga yung sinasabi niya na masarap nga daw yung ginulay ng bulaklak ng kalabasa. At perfect na perfect nga ito dito sa halabos na hipon. At panigurado na marami na naman ang makakain dito. O siya, see you in my next vlog. Thank you for watching. God bless.